Hello mga brad. Isa ka rin ba sa nagko-consider ng MT-09 or hindi ka makapag-decide kung kukuha ka ba talaga ng MT-09? Well, itong video na to mga brad, i-share ko sa inyo dahil sakto 20,000 na yung mileage natin dito kay Koy o sa ating MT-09 Gen 3. At sasabihin ko sa inyo lahat ng mga bagay na na-experience ko sa motor na to. So if interesado ka, tara. For this vlog mga brad, papunta tayo kay Dad Joe's Manawag, no? Doon tayo mag-vloggy-vlog ngayon. Ang sarap mag-ride ngayon mga brad kasi tika mo kahit tanghalin tapat na hindi sobrang init. Riding season na nga talaga. 20,000 kilometer mileage sa MT-09. Alam niyo mga brad, isa lang masasabi ko sa motor na to. Andun pa rin yung thrill, andun pa rin yung saya, andun pa rin yung enjoyment, andun lahat yung kilig factor, nandun pa rin siya at 20,000 kilometer mileage. Short ride, long ride, tambike, lahat panalo brad. Ramdam na ramdam ko yung pagiging master of torque niya, kaya siya tinawag na MT, ano. Pero syempre, walang perfect bike. Lahat ng motor ay meron ka talagang mapupuna. At hindi exempted doon ng MT-09 mga brother. Kaya ikikwento ko sa inyo lahat na na-experience ko. Hindi lang yung mga magaganda, pero yung mga hindi ko nagustuhan. Sa long-term review sa ating MT-09. 18 kilometers away yung Dad Joe's magmula dun sa bahay. So mga 30 minutes din yung travel time natin, ano. Unahin na natin mga brad yung gustong gusto ko dito sa motor na to. Yung unique engine Crossplane 3. Well, sa mga taga-subaybay natin, sa matagal na nating kabrad, alam nyo naman, dami ko nang na-try na motor, no. Mula single cylinder, inline 2, 4 cylinder, 3 cylinder, and Crossplane 3. Maganda naman lahat. Bawat motor may mga kanya-kanyang characteristics, ano. Pero ito ang isa sa pinaka-unique, ang Crossplane 3. Bakit? Because of the torque mga brad. Grabe yung torque niya. Mapa first gear hanggang 6th gear may mararamdaman kang torque sa kanya. Yun yung nagbibigay ng saya sa'yo every ride. Talagang papakiligin ka niya Maganda doon, di mo na kailangan magbawas ng gear para mag-overtake. Secondly, yung weight, napakagaan at 195 kilograms. Ang sarap niyang dalhin sa kalsada, ang sarap niyang imaniobra at talaga namang less hassle kapag nasa traffic. Also, mga brad, yung technology. Kahit na maliit yung dash niya, is kompleto naman siya sa specifications, no. Meron siyang quick shifter auto blip, meron siyang mga riding modes, meron siyang traction control, meron din siyang lift control. Dahil sa lakas ng torque nito mga brad, pag naka-turn off ang yung lift control, pag piniga mo, iaangat ka niya matik. Baka nga pag gusto mong mag-overtake, iangat ka nito In terms of fuel consumption mga brother, doon tayo medyo magkakatalo-talo, ano. Because depende yon At the end of the day, depende yon sa yung paghawak ng silinyador. If mainit yung kamay mo, talagang malakas ka sa gas. Pero mga brad, nung tinatansya ko pa lang tong motor na to, nung una nating nakuha at 2,000 kilometer mileage, ang nagastos natin na gasolina or ang nakonsume natin na gasolina magmula Manila until Dagupan City is 21 kilometers per liter. So sa isang big bike, matipid yun Pag naka MT-09 ka, para sa akin hindi mo na kailangan mag 1,000cc. Kasi una, close to 1,000cc siya, 890cc to be exact. And also yung power to weight ratio niya. Tapos pambihira yung power niya mga brad, ganun na lang kalakas, 117 horsepower mga brad. So imagine mo yung gaan tsaka yung lakas niya, no. Kaya I do not recommend this sa mga baguhan sa big bike, ano, kasi hindi biro yung power niya. Kahit magtanong kayo sa mga ibang motovloggers,
hindi pang beginner ang MT-09. Maganda rin yung move ko coming out of the CB650R, tapos nag MT-09 ako. Ito mga brad, hindi ko to sinasabi dahil motor ko yung MT-09 ano. Ito rin yung isang dahilan ba't umabot tayo ng 20,000 kilometers sa isang motor. Yes, nag 27,000 kilometers tayo kay Tensho. Pero nandun yung yung cravings ko na every time kasama ko yung mga kabrad ko na naka sport bike no na 1000cc, merong something sa akin na nagsasabi na kailangan ko mag-upgrade, kailangan ko ng more power. Kaya isa sa tip ko, huwag kang sumama sa mga huwag kang sumama sa mga malalakas sa motor kasi mapapa-upgrade ka talaga. But kidding aside, dito sa MT-09 hindi ko nararamdaman na left behind ako kapag ang mga karide ko is mga sport bike na 1000cc, mga 200 horsepower, kasi nakakahabol siya. Yan yung isang bagay na talagang ang sarap kapag naka MT-09 ka. Dito na nga pala tayo sa Manaoag, time check 11:49. Hindi ko rin alam kung ano pumasok sa isip ko, ba't nag-ride ako ng lunch Pero dahil na malamig na ngayon, sulitin natin, di ba? Hindi pa ako nakakaramdam ng pawis Sarap. First time ko rin pupunta doon sa Dad Joe's kasi naghahanap ako ng mga coffee shop na dito sa Pangasinan na pwede nating puntahan, pwede nating pasyalan. Ang ganda ng mga maps ngayon Talagang ilalayo ka na sa traffic, tapos tuturo sa yung mga daan na liblib. Hindi ko naman to alam Uy, dito na pala tayo mga brad. Yun, Dad Joe's. Luwag ng parking Tip ko nga pala sa mga kagaya kong nagmomotor, pag broad daylight kayo at mataas ang araw, lagi nyo tatakpan ng inyong mga dash or yung mga panel nyo, kasi pag nasinagan siya ng araw nasusunog, para maiwasan nyo na yung gastos. Ganda ng ambience very open, saka ang lawak ng place. Sarap magtambike dito So meron silang indoor, meron din silang outdoor. Very nice. Wow. Tara, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda tong lugar na to. Ay, sarap. Ito yung mga hinahanap kong tambayan mga brad, yung nakikita mo yung motor mo tapos relax ka lang, 'di ba? Ang sarap magpa-stress relief pag ganito di ba? So mga kabrad ko dyan na nearby or naghahanap kayo ng tambayan na may masarap na coffee, masarap na food, tapos laki ng parking. Ang pinakamasarap sa lahat habang nagkakape ka, kitang-kita mo yung motor mo. Ngayon naman mga brad, gusto kong ikwento sa inyo yung mga bagay na ayaw ko. Kasi nga, gaya na sabi ko kanina, there is no perfect bike at hindi exempted dyan ang MT-09. May mga bagay din ako na hindi nagustuhan sa kanya, And over this 1,000 kilometers, 20,000 kilometers, mga bagay na ayaw ko sa kanya is una, yung lagitik, kapag cold start, meron siyang tik-tik-tik-tik-tik gumaganon. Yung feeling na akala mo sira yung motor. Pero sabi naman ng mga Yamaha owners is meron talagang ganun. And I recall, meron din ganun sa R1 nung ginamit natin before. That was 2 years ago, nung ginagamit natin yung R1. And yun yung unang-unang ayaw ko kasi feeling mo sira siya. Isa pang naisip ko is yung panel or yung dash.
no? Nung una is naliliitan talaga ako pero nasanay na rin ako eh. Pero kasi kapag galing ka ng mas malaki, maninibago ka talaga. Pero at the same time kasi, kumpleto naman yung detalye niya eh. So kahit na maliit lang siya, tapos marami naman siyang information na nangyayari and colored TFT pa siya, at the same time, it's a good and it's a bad thing. So may advantage siya and may disadvantage. Pero mas maganda sana if mas malaki, no? Which is in-improve nila. So Gen 4, mas malaki na siya and it's a full color TFT display na rin talaga. So imagine, Brad, 2022 yung motor, nakuha natin siya ng 2024, tapos 2,000 lang yung mileage. So hindi talaga siya nagagamit masyado. Sa buong 20,000 kilometers ng mileage natin mga Brad, hindi naman ako binigyan ng sakit ng ulo nito, maliban sa isa. At yung isang yon is yung battery. Naramdaman ko siya at around 7,000 kilometer mileage. So may ride kami noon. Actually na-vlog ko pa nga yun eh, nung nalobat yung motor. Pero before siya tuluyang malobat, may mga signs naman siya like namamatay, hard start, ganyan. Kailangan mo dalawang press para mag-start siya. So yun yung mga signs na pinakita niya sa akin, which is in-ignore ko kasi inisip ko mababa pa para palitan ng battery. Pero nung nakuha kasi natin siya, 2024 na so 2 years old na yung motor. And although mababa yung mileage niya, pero may signs ng hindi siya nagagamit masyado. And also, sabi rin naman ng mga Yamaha owners is talagang mahirap talaga i-start ang Yamaha bikes. Hindi lang yung MT-09, even yung mga ibang Yamaha bikes. So what I did is instead na yung lead acid na battery, bumili ako ng lithium. And hindi ako nagsisi. Because yung lithium batteries is known for as mas malakas, mas magaan. Even yung cranking ability niya is doubled compared sa lead acid. So nagpalit ako ng lithium battery first quarter ng 2025. And since then, hanggang ngayon, mag-iisang taon na pala, always ganun pa rin, very consistent yung battery niya, one click start talaga. So, yun yung nagustuhan ko sa lithium. Kaya if tatanungin nyo ako, if lead acid or lithium, mag-lithium na kayo. Hanggang ngayon, mga brad, satisfied pa rin ako sa MT-09. Bawat piga, bawat ride, nandun pa rin yung excitement eh. Kaya mako-consider ko na siyang endgame bike eh. Kung mag-upgrade man ako, siguro yung Gen 4 na MT-09. Siguro nagtataka kayo ba't di ako nag Z900? Well, mga brad, isa kasi yung Z9 na kinonsider ko na first bike. Inline 4 and mas malakas yung power. Pero sa mga kagaya ko na hindi naman nagtatrack, hindi ko kinoconsider yung high-end power eh. Okay na ako dun sa low to mid power. Lalo na sa streets natin sa Pilipinas, hindi ka naman talaga lagi nag-top speed eh. And of course, nag-top speed lang tayo kapag nasa truck. Eh ako naman, di pa naman ako nakapag-truck eh. Siguro soon. So, final verdict mga brad, para sa akin, okay pa rin talaga tong MT-09. And sa mga naglalabas ng mga newer models, nakakasabay pa rin siya. Technology, performance, wala akong masabi. Kaya para sa akin, pwede na tong endgame bike. If ever man na ako mag-upgrade, hindi ko siya ibebenta. For keeps na to mga brad. So sana nakatulong to sa mga nagde-decide if bibili ng MT-09 or other counterparts ng MT-09. If kino-consider mo tong MT-09, I would definitely recommend bilhin mo na yan. And of course, maganda rin naman yung mga counterparts niya, But MT-09 gives a unique presence sa mga counterparts niya like the Z900, Speed Triple. Wala kang pagsisisihan dito, Brad. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagnood niyo ng mga vlogs ni Jajabel, Always, lagi ko naman sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!